Hello guys! Welcome to TDSI. Ngayong araw, isa na naman pong seafarer ang ating bagong graduate. Samahan niyo po akong alamin kung ano-ano po ang mga naging journey niya inside TDSI. Here's Sir JM. Hi Sir JM! Hello po ma'am, good morning po. Sir Apo. JM, pwede pa pong magsabi ng kahit konting background lang sa inyo na pwede po namin malaman. Apo. So ako po si JM, 25 years old and seafarer po ako for around 6 years na po akong seafarer. From Apo. graduate mo talagang sumampa ka na pala. Opo, naswertehan din po ako kasi yung school po na pinanggalingan ko, parang nag-produce sila ng diretso na rin makasampa kagad. So luckily, nandun ako napunta sa school na yun. So from seafarer, sir, pag di ba sir, seafarer ka po, so parang ang layo niya para sa isang trader. So prior Opo. TDSI, may background ka po ba as a Ah, trader? Actually, before po, may mga nasalihan rin akong group up to the point na napunta rin po ako dun sa traders lunch pa before ang traders din. Then, dun na ako nagsimula magkaroon ng awareness kung ano ba meron sa trading, kung paano ba yung mga trading. Kaya, yun, dun ako mas naging interested na pwede pala yun. Pwede palang kumita na hindi ka nagtatrabaho ng hard work, na may ibang paraan na pwedeng kumita ng pera. Yun, which is yung trading po yung nakita ko. Pero hindi ko pa po siya pinasok agad before. Parang nalaman ko lang siya. Nakita ko lang siya ganun. Nung nag-aaral Sir, pa ako before. mga anong year ka, sir, nag-start talaga ng as a trader? Yung yung chip in lang ako ng mga maliit na value nun. Siguro around 2020, early 2020 na rin po. Nag-try ako sa local markets po natin. Pero parang siyempre iba pa rin po kasi nun eh. Parang alam ko po yung strategy pero hindi ko alam yung sa mga mindset, yung sa mga disiplina. Kaya may times na nag-gain na natalo pa. How did you learn TDSI naman, sir? So sa TDSI po kasi, prior po kasi magkaroon ng TDSI, si Ma'am GK po before, nagpo-post siya like yung mga short courses. Berserk pa nga po ata nun eh, tapos nagkaroon yun ng series. Pero one lang po dun yung na-attend dun ko, yung pinakaunang Berserk po. Then luckily, nagkakaroon po ako dun ng mga malalaking gain sa maliliit na amount na pinapasok ko. Like $2 lang yung pinasok ko. Then after a day na nag-hold ako, nagwa $150 siya. So napakalalaki nung risk reward ratio. Then sobrang tuwa ko nun, parang kaya lang hindi pa rin ako ganun kadisiplina, parang hindi pa rin ako ganun ka ano sa risk management ko, kaya over time nakakain pa rin ng losses yung game. Tapos syempre may pumapasok pang greed. Kaya din nag-message ako kay Ma'am GK. Sabi ko, Ma'am, ito po yung nagiging result. Tapos sabi niya, may incoming daw na TDSI batch 2. Pero ang pasukin ko daw, Forex naman, para ma-introduce din ako sa ibang klase ng market. Di, dun po ako pumasok. Parang nakinig na lang din ako kay Ma'am kasi since siya na yung nag-guide since before, sa kanya na rin ako nagbabasa ng mga lesson na natututunan. Pumasok na rin ako dun para siya na rin talaga mismo yung magme-mentor sa akin. Kaya ko napasok yung TDSI mo. Kailan ka sumali, sir, ng TDSI? Sumali po ako nung 2023. Ano po ata yun eh? Yung batch 2 is nag-start ng April ba? May? Batch 2 ka na po nakasali. Sabi mo kanina, sir, di ba? Parang wala kang trading management dun sa Hmm. pagtitrade Before. mo Opo. before. Did you join bootcamp ba Yes dito po, sa... ma'am. Nag-join na rin ako ng bootcamp during PDSI batch 2. And how was it, Nag-join sir? na rin po. How was your experience sa bootcamp? Doon ko na-realize, ma'am, na
dapat mo talagang planuhin yung trading mo na parang business na paplanuhin mo lahat ng lalabas na pera sa'yo para hindi ka masyadong masasaktan. Kasi pag masyadong malaki yung inaalat mo, parang ano ka eh, uncomfortable. Then hindi ka mapakali sa lahat ng, lagi kang titingin sa market. Pero nung na-share doon yung lesson kung ano yung dapat talagang gawin, parang mas nagkaroon ng peace of mind. Although may nakaposition, nakakatulog ka pa rin. Tapos parang expected mo na yung mawawala sa'yo. So parang hindi na ganun kasakit. Unlike before na parang mabubuang ka na mawawalang money eh. Yan pa naman ang isa sa pinaka-kailangan talaga ng isang trader while trading. Magkaroon ka ng peace of mind sa Yun pag-trade. nga po. Parang ang hirap kasi pagka parang kung ito man yung purpose kong career someday tapos lagi kang hindi mapakali. Parang mas in-stress mo pa yung sarili. Correct. So for you, Sir JM, what is TDSI and what were your expectations upon joining? So, upon joining po, kasi since may mga iba rin akong sinalihan before, nag-expect po talaga ako ng less na kasali lang ako, tapos parang sasabihin lang ng mentor, oh, aralin mo yan, oh, basahin mo to, ganyan. Akala ko, ganun lang din yung dadatnan ko dun sa TDSI before. Pero nung nandun na po ako, parang napaka hands-on din po ni ma'am tsaka nung mga mentor po natin na ang dali po i-approach when it comes sa kung may kailangan, kung may tanong about sa strategy, about sa nararamdaman, about sa pagkakamali. Yung tipong may times ka na pagka napapalaki ng konti sa kilos plus po yung ginagawa ko. Kinakabahan ako magsabi kasi alam ko mapapagalitan ako. Pero siyempre, pag sinabi mo naman po, andyan lang din po kayo para i-guide kami na parang okay lang accept, wag lang uulitin yung mga ganun po nga. Mas hands-on po siya kaya parang exceeds my expectation kasi sinet ko na nga lang din na mababa pero yun po maganda po yung experience ko dito sa TDS. Ano yung mga activities nyo dito sa loob ng TDS? Nung first 6 months po ma'am, meron po yung mga parang every week meron kaming Zoom meeting kay Ma'am GK. Update, kinakamusta kami kung nakaka-catch up na ba sa mga lessons, sa mga pinanood. Tapos parang after 6 weeks na po nun, monthly na lang, kung hindi pa nakagraduate, monthly na lang, pero kamustahan pa rin po. So parang, pero sa ano naman po, sa mentor namin, parang every day eh, kung nag-resubscribe man after nung 6 months, pwede kami makipag-communicate. So, madaling i-approach po. Tsaka yung yung may guidance, tapos simple lang yung strategy. Tapos, yung kilos plus talaga na pang peace of mind ng estudyante. For you, Sir JM, what are the three best things about being a TDS? Being TDSI, ma'am, first po talaga yung one of the best thing is yung guidance nung nagme-mentor, saka yung daling makausap, tapos yung laging pinapa-implement na napakasimpleng strategy na wag na magdagdag ng kung ano-ano kasi dadagdagan lang yung confusion sa utak natin. Tapos yung kilos plus na ma'am na meron ka lang ganitong limit sa isang linggo. Pag wala na, itigil mo na, pahinga ka muna, balik ka na lang ulit next week. So, Sir JM, di ba, you're a seafarer, so may chance talaga or may mga times na mahina ang signal sa inyo. And this is international market, di ba? Global market na siya. Hindi ka ba natakot mag-trade or subukan itong international market? Actually, ma'am, sa first-hand experience ko mag-international market, siguro counted naman si crypto na, ma'am, as international, diba? So, nag-crypto kasi ako prior mag-forex. And so far, ma'am, ang experience ko, mas less volatile naman si forex compared sa crypto dahil may biglang sudden surges kay crypto eh. Na
nahihit yung stop loss ko bago mag-profit. So, medyo may naging confident ako ng konti dito kasi sakto lang yung galaw niya. Pero ang nakakatuwa lang kasi talaga sa foreign market is pwede ka mag-short saka pwede ka mag-long. So, both ways, pwedeng kumita. Yun nga lang, sa time, swerte lang din minsan kapag nandun sa area ng pa-US, yung ruta ng barko. So, halos same yung time ko dun sa open ng market na magalaw talaga siya. Ayun po. Kaysa sa local markets lang na bukas lang siya sa ganitong time at mag adjust ka kapag pagka nasa ibang bansa ka. So yun, pero may struggle pa rin sa schedule mo sa trading. Meron pa rin naman kasi syempre may adjustment pa rin minsan pero minimal na lang compared kapag local lang ako nag-trade. Kaya goods din talaga mag-international lalo na kapag OFW. Sir GM, ano naman po ang kinagandahan nitong international market compared sa local market or sa PSC? Yun po. One of the kagandahan is pwede kumita sa pataas, pwede kumita sa bumaba. Flexible ang schedule kasi halos 24 hours in 5 days na pwede ka mag-trade eh. Tsaka at minimum amount, pwede kahit mababa lang, pwede ka makapag-trade kasi yung mga risk reward mo, mga $2 or $10, mababa lang. Pwede mo siyang ma-trade. Tapos, ano ba? Time. Yan pala, time. So, sa time naman, parang, nasabi ko na time. Or 24 hours na in 5 days. In, Sir JM, tell us about your trades that you made and ano po yung highest gain and highest loss mo po? uh, ang, sa ano muna tayo, sa loss na lang muna tayo para malungkot nila. So, may one time, parang mayroon akong trade na pumalpak na nag-loss ako ng around $50 na ata yun. Pero nasa ano pa lang, nasa middle of the week pa lang. Less than middle of the week. Tapos parang ang nangyari nun, parang, sabi ko, parang since, kasi di ba parang 6 weeks tayo ang ano natin, ang batches na, ang cycle, di ba? So parang, ano naman, gain naman ako sa last week. Itatry ko. So parang, may confidence ako na may mailulus pa ako, pero nag-exceed na talaga ako sa kilos plus ko. So parang siguro revenge trade din ang nangyari doon dahil trinay ko pa rin i-insist. Eh di yung nangyari ba? Nag-loss ako. Parang umabot pa ng 150 yung na-loss ko dahil sa ganun. Parang yun din yung ano yun din yung time na parang natatakot ako magsabi sa iyo. Kasi nga may mali sa akin dahil parang ewan ko parang ang hirap niyang i-address. Disiplina talaga, isang matindi yung disiplina. Then, for the gain naman, para medyo masaya, may one time na nag-trade ako na, plinace ko yung trade na yon kasi parang pasok naman siya sa strategy. Kasi mas ano ko ma'am parang mas naninigurado ko sa strategy pagka ano na yung nagbigay na ng signal, naghihintay pa ako ng konting retracement minsan na projection lang naman. Ngayon, doon ako papasok. Tapos pagpasok ko doon, ma'am, napakaswerte rin na biglang the next day, bumaba na yung price. So, gain na ako. The following day, parang nagka-news, bumagsak pa ng tuluyan. Tapos alam ko pumalo ng 950 yung gain ko noon eh. Tapos na-cover up yung loss ko na $50 nun. So, Ang laki yun, ng 900. 950. Parang 900 900 value yung something. naging gain mo doon. Yes, ma'am. Parang grabe rin kasi parang napakasimple lang kasi ng strategy. Tapos biglang ganun yung result na kaya niya i-provide. So, sir, pero na-experience mo rin ba yung several losses? And Yes, ma'am. how did you deal with it? Actually, ma'am, etong mga trades ko, most of my trades, lalo na nung time na hindi pa ako nag-change ng time frame, na nasa lower time frame ako. Sunod-sunod din talaga yung yes ko, ma'am, na parang masasanay ko sa loss.
masasanay ka sa puro talo eh. Kasi at some point in time na pag tumama yung trade mo, cover up lahat ng losses eh. Kaya yun, parang dito talaga sasanayin ka sa talo kasi parang hindi mo rin naman malalasap ang sweetness ng pagkapanalo kung hindi ka palagi rin matatalo. Eh. Talagang parang nire-ready rin kami na matalo dito sa ano, sa journey namin na to. Ano sir yung mistakes na nagawa mo sa pagtitrade mo? In this journey, ma'am, one of my mistake is most of may times na nauulit ko yung sa revenge talaga, sa emotion ko. Parang hindi ko siya gano'n pang masobrang control kapag ka parang kasi may pinuprove ka sa sarili mo kay market na bakit ganun, bakit mali ako? Parang may ganung mindset na dapat tanggalin. Pero inaayos ko pa rin naman siya. Parang inaalam ko pa rin yung psychological reason sa akin kung bakit ganun. Na na parang bakit pinipilit ko pa rin ano, magpa-prove ng tama ako kay market na nagli-lead pa sa mas mali ako. Yun talaga parang yung revenge trading. Yun lang. Yun yung sa aking mali na dapat maayos. And kamusta naman ngayon, sir? Napaglabanan mo na ba? Parang ang lalim eh, no? Yung Ngayon, pagre-revenge trade mo or ngayon still ma'am, on process? nabawas-bawasan na siya. On process na ng pagbabawas until ma-fully eliminate ko siya. Kasi nag-stick ako as much as possible dun sa kilos plus ko man para ma-lessen yung ano, burden. So, so ngayon, as much as possible, tinatry ko i-apply na mag-sign out kapag ka kilos plus na para mahirap mag-trade. Yung hahanapan ko ng paraan yung sarili ko na hindi na ako makapag-trade kapag ka talo na para hindi na lumala pa yung sitwasyon kasi mahirap pagka lalo pang bumaon sa ilalim yung pagkatalo. So for you, sir, you're a seafarer. So, di ba nga sabi mo, minsan may struggle talaga sa internet. Sa as a seafarer, at sa early age mo nga, sir, di ba na 25? For you, sir, was trading hard? Ah, for me, ma'am, mahirap din naman talaga kasi si trading. Para kahit ano naman kasing skills or ways of gaining ng kumita ng pera, eh, mahirap din naman talaga. Pero nasa tao na lang din kasi kung ano yung magiging way niya na makahanap na kung paano kikita. Lalo na kasi na-foresee ko na rin kasi sa akin na parang hindi ako pwedeng magtagal na sobrang tagal dito sa journey ko ng pagbabarko. Kailangan humanap ako na ibang paraan para kumita ako ng pera. Ngayon, yung trading nga yung nakita ko na magkakaroon ng magandang return someday na kapag ka pinagpatuloy ko. So, yung hirap na yun, parang in the long run, through discipline din siguro, nawawala rin naman yun eh. Parang kung nag-grow din ako sa trading journey ko, unti-unti rin siyang nalilesen. Kaya yun, mas pipiliin ko na lang na mahirapan ako ngayon kaysa mas maghirap ako sa masasayang na oras someday sa future pag nagpapamilya man ako. Kasi kung Sir, hindi pa sisimulan ngayon, kailan pa din? correct. Mas maagang simulan, mas maganda. Yes. Sir GM, what was the hardest part of your trading journey? Hardest part of my trading journey, kasi sa time wala naman, sa allocated budget, okay naman. For me, I think emotions ko talaga. Emotions and discipline. Yun yung naging burden sa akin sa journey ko kung bakit ako patuloy na laging hindi nakaka-graduate sa mga cycle. Kasi ilang cycle din ako, pang-apat ko na po ata, pang-lima. Pero hindi naman ako pang-lima tayo. So hindi naman po ako tumigil na at someday gagraduate din. Tapos ayun nga, one time bibigyan ka rin talaga ni market ng substantial return na magugulat ka rin, ha? Deserve ko ba yung ganito kalaki return? Pero hindi ako sanay na manalo. Sanay ako matalo. Magugulat ka lang Talagang, din yung bibigay ni market eh. talagang parang pag mindset mo na yung sarili mo na dito sa loss na to,
Parang magugulat ka na lang kung gaano pala ka-generous si market pag binigyan ka. Yes, ma'am. At right mindset lang din talaga. So, sir, ngayon na ikaw ay isa ng graduate after several repeat nga, di ba? How does it feel na ngayon is eto na, i-interview ka na at isa ka na sa graduate ng Philippines? Actually, ma'am, ang unang nasa isip ko noon nung pag-graduate ko, so pwede na ako mag-add ng konting funds para mas tumaas yung buy power ko and return. Pero kaya ano ma'am, nag-stop muna ako, naglaylo muna ako kasi tuloy-tuloy nga yung cycle ng pagte-trade ko, di ba ma'am? Huminto muna ako nitong week na to para lang obserbahan ko muna yung sarili ko bago papaalam pa nga muna ako sa inyo ma'am kung paano ako mag-a-add, kung pwede na ba ako magdagdag. Pero siyempre, di ko na muna pinagunahan. So, magtatanong na muna ako. Nagpahinga lang muna ng konti. Ayun. Kasi parang, So, syempre, parang emotions mo, ayun na naman eh. oo ma'am, kasi Baga, baka mamaya mabugso ako ng damdamin kung mag-add ako ng funds tapos mag-lead sa mga malaking losses na naman kasi siyempre kada dagdag mo kasi ng lot size, iba yung mindset eh. Habang tumataas yan, parang siyempre yung worry or yung na meron ng konting alam sa level to level ng kung gaano ka na magiging powery pero pag mas parang parang ang tingin ko lang ma'am, iba pa rin kasi yung dapat may konting guidance, yung dahan-dahan, hindi yung bibiglain na itataas kasi iba yung 1 lot size, 0.1 lot size sa mga 0.05 na sobrang luwag lang. parang talagang makikita mo kagad yung difference tsaka yung emotions mo pagtaas mo ng lot size. Kasi ibang-iba rin yung galaw. Opo, ma'am. Lalo na pagka mataas yung nagde-negative sa unrealized profit. Mas kakabahan eh. So, ngayon, Sir JM, na finally graduate ka na and you can prove na you can really earn talaga dito sa international market. Will you recommend TDSI sa mga friends, family members, and colleagues mo to be part of our program din? Yes, ma'am. If I will be having some friends and family members na interested sa trading, I will highly recommend traders then to them para sa proper guidance. Hindi naman sa nagsasabi sa ibang klase na ibang group, pero mas nakita ko kasi dito yung pagiging hands-on ng mga mentor at yung napaka-daling i-digest ng mga lesson. So, parang on a level ng perspective kahit ata bata pwedeng matuto dito sa pagtitrade gawa ng sobrang dali i-digest ng mga tinuturo ni Ma'am GK. Sir JM, do you have any message po sa mga kapwa mo traders na gusto ring pasukin ang global or international market? Uh, I think mas kung meron pang mga hindi nag-international market then better i-try na nila kasi napaka-flexible sa time. For example, nasa Philippines naman, gabi ka mag-trade kung sakali. So, ayun. So, flexibility sa time and mas gusto naman yun ng karamihan na flexible yung oras mo para mag-trade para you can still do a lot of things some other time. So, do you have any final message po, sir? Yun. So, thank you po sa Traders Den Group sa inyo po, ma'am. Tsaka kay Ma'am GK po sa pag-assist sa akin hanggang sa makagraduate ako. And I think naman po makapag-message pa rin naman ako sa inyo every time to ask for some guidance if ever. Yun. So, maraming salamat po sa pag-guide sa akin kung paano dapat yung maging journey ko as a trader. And magiging magiging parang set as role model ko kung paano dapat i-approach ang isang trading career. Salamat po sa pagbigay nung parang system. So, thank you so much po, Sir JM, sa pag-share mo po ng iyong experience inside TDSI. And we're so very proud of you po kasi kitang-kita naman talaga yung outcome
ng mga tinuturo sa'yo, di ba? Kitang-kita support mo talaga. So, thank you so much. So guys, if you really want to join global or international market, we're encouraging you to be part of TDSI program. Sa 2024 po, mag-i-start na po ulit ang ating bagong batch ng TDSI. So wag na wag niyo pong palalagpasin. So maging OFW man kayo, seafarer, local base dito sa Philippines, lahat po kayo welcome, mapamatanda, mapambata. Ang TDSI po is para din sa mga newbies. Like what Sir JM says, na napakadaling i-absorb lahat ng mga learnings inside TDSI. Kaya we're encouraging you all to be part of our program. So thank you so much once again, Sir JM, sa iyong time at pag-share ng iyong experience dito sa amin. Yes po, ma'am. Thank you din po, ma'am, sa guidance. Thank you po.